Una po sa lahat, ako'y babati muna ng Happy Bear Months po. Advance Happy Bear Months nga sa ating lahat na, no? Pero tanong ko lamang, kayo ba'y masaya ba sa paparating ng Pasko? Medyo malungkot. Masaya po. Kayo masaya din. Bakit po? Siyempre po, Pasko na. Dahil Pasko na, ikaw naman. Kasi nakapera na ako. Mm. Pero ito po, sa tingin nyo, ano pang gusto nyo pang makamit sa mga natitirang buwan pa ng 2024? Ano pang gusto nyo pang makamit pa? Spend time with family po. Ikaw? Same din po sa akin. Ganun Ano din po po. yan? Ganun din po. Ganun din. Kayo ba may trust issue ba kayo sa mga tao sa panahon ngayon? Nahirapan ba kayo magtiwala sa isang tao? Yes. Bakit po? Kasi sa panahon po ngayon ay madali na po tayong mapahamak po sa mga desisyon po na gagawin po natin. So, baka po yung tao pong mapagkatiwalaan po natin is hindi po dapat talagang pagkatiwalaan. So, gaya nga po ng sinabi niya, so madami din po kaming naranasan na parang ang hirap na din po magtiwala. Ganun po. Parang may mga trauma din po. Pero tanong ko lamang, bagaman may trust issue nga tayo nangyayari sa paligid natin, tanong ko lang, paano ba malalaman kung isang tao pa rin yung mapagkakatiwalaan? Paano nyo malalaman na itong tao na to ay talagang maasahan itong tao na ito, mapagkakatiwalaan? Paano nyo ba malalaman yan? Kapag ano po, siguro kapag mas nakilala niyo pa po ng lubos, and advice ko lang po kapag hindi niyo pa po masyadong kilala, wag po masyadong magtitiwala. Ganun po. Okay? Yung sa akin naman po is, dapat po ay ma-prove po muna natin sa atin po na sila po ay katiwa-tiwala po talaga. Yun po. I see. Pero ito po, ang tanong ko lamang, kayo ba ay mga active ba sa mga social media accounts like Facebook, TikTok at iba pa? Yes. Familiar ba kayo sa mga vloggers, content creators at influencers? Familiar kayo sa mga ganon? Yes. Tanong ko lamang, sa inyo kayong opinion, kayo ba isang ayon sa kanilang mga pinaggagawa nila na halimbawa, sila ay kamakailan ay mga nag-file po ng candidacy sa pagiging kandidato. Sa tingin nyo, okay lang ba sa inyo na sila yung mga yan may tatakbo sa politika, yung mga vlogger, influencer, iba pa, sa inyong opinion? Para sa akin po, hindi po. Kasi ang pagtagpo po sa mga ganyan ay hindi po biro. Nakaano po yung tayo po, nakasaalang-alang po tayo. Dapat po ang mga natakbo dyan ay yung may mga pinag-aralan po. Yun naman po sa akin na hindi rin po. Kasi po, although kilala po sila, pero dapat po kasi meron po silang ability po para ma-serve po yung country natin or yung atin pong community. And also po, dapat po yung magiging leader po ng atin pong community po is meron pong experience at napatunayan na po at napagkatiwalaan po sila na kaya po nilang bigyan po ng service yun pong mga tao sa paligid nila. Kasi baka po mamaya ay sikat nga po, tapos yun naman pong mga actions na ginagawa nila is hindi naman po proper, ay wala rin pong sense yung pagboto po ng mga tao sa kanila lang. Parang kung saan po ay binoto lang po kasi sikat lang. Kilala lang po. I see. Pero, ito po, sa tingin nyo, panahon po ba na kailangan bang taasan ng requirements niyan kung sino yung mga magiging kandidato? Kasi sa batas po natin, para lang ikaw ay sumali dyan sa eleksyon, kailangan mo na maging Pilipino at marunong ka lang magbasa at magsulat. Yan ang sabi kasi sa batas, sa ating constitution. Sa tingin nyo, paano bang dagdagan pa yun ng requirement yan para sa mga taong gustong maging kandidato? Yes. Bakit kaya? Kasi hindi naman po yun yung valid, hindi lang naman po yun yung valid reason po para tumakbo po ang isang kandidato po. Kailangan po ay meron pong degree, kailangan po ay meron po kakayanan na mag-serve nga po sa mga tao at taong bayan. Kailangan po ay meron po silang parang tinatawag po nating ugali po ng pagiging isang leader po. Katulad din po ng sinabi niya, sa tingin ko po, kailangan po na may mas mataas na parang requirements po para makapasok po sa isang ganyan. Kasi sabi niya nga po, ang sineserve niya po ay tayo. So parang kapag wala pong mga skills or ability o wala pong napag-aralan ay mahihirapan po, lalo na pag wala pong experience. Parang mas mataas po yung tendency na tayo po yung mahihirapan kasi sila po yung naging leader natin. I see. Ito, may ibang mga kayo na tanong, mas madali po ito, pero sunod po ito, no? May iba lamang ng konting tanong. Kayo po ba isang mabuting tao po? Depende sa tao.
Depende sa tao, ikaw. Ako din po, depende sa tao kasi po, hindi ko na po masasabi na totally mabuti po ako, pero mabuti po ako sa mabuti sa akin. Parang ganun po. Okay, kung ilalagay po natin sarili from 1 to 10 sa pagiging mabuting tao nyo, 1, sobrang yung masama, or 10, sobrang nyo talagang mabuti. Saan nyo po ilalagay sarili nyo from 1 to 10 sa pagiging mabuti? Any number will do. Saan po ay 7 po siguro. 7, ikaw? 6. 6. Paano ba malalaman kung isang tao po ay mabuti? Paano malalaman niya kung isang tao po ay mabuti? Nakadepende naman po kasi yun pero naniniwala po ako na lahat po ng tao ay pinanganak ng mabuti. Parang meron lang po silang mga experience o mga naranasan kaya po nila nagagawa yung isang bagay na masama po. Ikaw? Yun po. Ganun din po yung kasi sa religion po namin. Ganun po yung belief namin na lahat po ng tao ay pinanganak nga po mabuti. Kung sa po ay we are created po as like God po. We are created in the image and likeness of God. So kung sa po ay dahil nga po ang Panginoon po ay mabuti po, tayo rin po ay mabuti po. At saka po, yun nga po, meron pong reason, meron pong dahilan. Like maybe maaari pong meron po sa traumas or meron pong past po na nangyari kaya po sila hindi naging ganun kabait. Okay, interesting ha. Pero ganito, mahilig ba kayo magbasa ng dictionary? Tanong lang. Medyo po. Kasi meron na po sa cellphone eh. Ikaw, nagbabasa ka ba ng dictionary minsan? Parang hindi. Hindi. Pero pag search kay Google, nagagawa niyo ba Opo. lagi yan? Diba? Opo. Kay ChatGPT, kilala niyo yun. Yes naman po. Ginagamit niyo ba minsan? Depende po pag nakakuha lang reference. Pero Wala na hindi po reference. kinokopya. Binibiro ko lang kayo. Bigyan ko kasi kayo ng konting trivia. Ah, Sabi kasi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti ang isang tao, ito po yung may kinalaman sa moral excellent o morally upright. Sabi ng moral ay ugali muna ng isang tao. Dapat wala daw siyang ginagawang masama, wala daw siyang ginagawang krimen, at wala daw siyang sasaktan na tao kahit sanggol. Tingnan natin po itong mabibig sa tanong kung tama ang sinasabi ng dictionary. Kagaya nito, kay Bubay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po. yes. Yes. Yun nga po ang problema. Lahat po tayo guilty kasi yan po unang matututo ng isang bata ang magsinungaling. At lahat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kay Buba ay nakaranas na magnakaw ng isang gamit kahit ano pong bagay yan. Mapalapis, ballpen, barya, kahit sa internet, mga movie, music na dapat may bayad, pero totoo, ninakaw lang. Yes. And then, Opo. imagine nyo, kunwari, nandyan lang yung police station dyan, no? Baka sa totoong buhay, lahat tayo kulong. Baka nga, may nagbabalibol sa kulungan, may mga nag-aarnis pa dyan sa kulungan, hindi natin alam. Ibig sabihin, sa totoong buhay, duty talaga tayo dyan. Yun nga lang, kaya lang daw tayo nakapagnakaw ay dahil natutukso kahit sa malita bagay. Bagamat, kaskas na nga po itong kasibahan nito, yung hindi ka mapagkatiwalaan sa malita bagay, ano pa kaya? O sa malaking halaga. Kaya ang totoo, ilang taga tayo dito ay guilty. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na magalit isang tao? Yes. Opo. Nawawala ba stress natin pag tayo nagagalit o medyo mas tumitindi po? Mas tumitindi. Mas tumitindi po. Siyempre, imagine nyo, kunwari sinasaktan kayo ng isang tao, ano namang ikaw yung nakangiti ka pa o nakindat ka pa bang sinasaktan ka? Eh, kalokohan yan. Baka gagawin mo nga, sa nanggigigil ka na nga, tapos sasabihin mo, hindi ka nagagalit. Pero sa looban naman, naiipon na pala, na parang vulkan na. Na anytime na lang, bigyan na ng puputok, no? Ibig sabihin kasi, hindi natin daw kailangang manampal, magsabunutan pa kayo, o manuntok ng isang tao. Ang kailangan mo lang pala ay magalit lamang sa isang tao at hindi mo kailangan magmura para sabi nagagalit ka. Kasi nga, ibig sabihin lang, pwede na daw tayong makapatay ng tao sa salita lamang, hindi nga lang sa gawa. Yun nga lang, ilat po talaga tayo dito ay guilty. Pero ito po, nagagamit nyo ba minsan ng pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan? Minsan naglalakad ka lamang, bigla kang nadulas, na malam din na po yun. Hindi po. Hindi naman po. Never pa? Never? Never nyo ba nagagamit? May situations po pero hindi naman po kasi alam po namin na hindi po proper yung ganun. Oo, ganun din yung mga situations. Pero syempre, alam naman po natin na dapat natin talaga iwasan yan, anong mangyari. Kasi ang tawag kasi doon ay blasphemy o pambabastos. Na nilikha, na ang Panginoon po naglikha ng mundo sa mabuti, pero suddenly minsan,
nadudungisan o tuloy ang kanyang pangalan dahil sa mga binabanggit nating expression na yan. Na dapat ay sa pagdadasal yan, pagpupuri, pero ang problema, nadudungisan tuloy ang kanyang pangalan. Yun nga lang, ilan talaga tayo dyan ay guilty. Whether yan pa ay nagawa na natin yan dati at hindi rin nagagawa yan ngayon. Kasi katanabang pas yan, still recorded pa rin yan ano mangyari. Pero ito po, nirerespeto niyo ba magulang niyo? Minsan may mga away po. Nirerespeto po. Respeto po. Pero may mga away ba nangyari o wala pa, never pa? Meron po, pero hindi po ganun kalaki. Oo. Ganun din po. Meron po, pero hindi po yung gaano po parang nag-aaway din po, pero parang maya-maya po, okay na din po. Parang, Siyempre, kapag sabi kasi natin honor your mother and father, dapat sumusunod tayo sa kanila at wala talagang away kahit isa. Pero imposible yan kasi lahat po talaga tayo dyan ay guilty. Lilinawin ko po, hindi ko hinusgahan, hindi ko sinisiraan. Ito po ay para lang malaman kung tayo po isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo po mamamatay, hindi po ito pananakot at harap po tayo sa judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Guilty. guilty po. Saan ka kayo pupunta kung sakali? Sa langit pa kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Depende po sa magiging action po namin siguro po pag ngayon po, current po. Nakadepende po kung magsisisi po kami sa mga kasalanan po namin. Same lang din po kung in the future po kung mas pipiliin po namin gumawa ng mas mabubuti po at iwasan po ang paggawa ng masama. So it depends po. Pero ganito lamang, bigyan ko kayo ng mabilis lang na halimbawa. Kunwari may isang kriminal, not necessarily kayo po yung nasa halimbawa. Nagnakaw siya ng pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty po sa kong kasalanan. Pero siguro naman po, depende naman ata yan sa pagiging husga nyo. Kasi oo, may nagawang kasalanan, pero pwede man yung tingnan muna yung bago nangyaring ganito, para nakakatwiran pa, ikiniwento pa kung ba't siya nagnakaw, lahat-lahat na. Pero sasabihin ng judge, ano man ang mangyari, may ebidensya, kailangan niyang pagbayaran, kailangan pa rin siyang itapon sa kulungan, kahit ano pang paliwanag ng kriminal. Tama po ba? Yes. Yes po, kasi kung may pinagdaanan po siya o naranasan na ganun kung bakit niya po nagawa yan, nasa kanya pa din po yun. Kung itutuloy niya po, nasa choice pa din niya po yun, is nuloy niya pa din. So, kailangan niya po pagsisihan. Exactly. Pero ito kasi ang problema. Yan pong analogy na yan is somehow related rin po yan sa sinasabi ng Bible. Ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, hindi nirespeto ang magulang, at iba pong mga nagawang kasalanan, magaan o mabigat, ay walang makakarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Simple lamang tanong ko lang po sa inyong dalawa. Kayo ba'y nag-alala na maaaring kayo pong dalawa ay siyempre pupunta, pero don't get me wrong, hindi lang po kayo, buong mundo po ay siyempre pupunta dahil may nagawang kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba'y nag-alala po dito? Hindi po. Kasi gawa po ng natubos na po kasi tayo ni Lord po eh. Sa study po namin, hindi ko po inaano yung religion po namin. Kung sa ano po ay, meron po akong knowledge kasi na ang ano po namin is, natubos na po kami, na po tayo ni Lord sa kasalanan po natin. Ang kailangan na lang po natin is, sino nga po yung crucifixion. So tayo po hindi na po makasalanan, nalinis na po tayo by His blood. So, hindi na po natin kinakailangan na pong gumawa ng mga rituals para po maglasa ng mga kasalanan. So, ang kailangan na lang po natin gawin talaga is magsisi nga po at tanggapin po si Lord as our Savior po. Pero kung halimbawa nga po at mangyaring ganun nga po, yun na po yun. Hindi ko na po siya may iwasan na po. Kayo po. Kayo ba'y nag-alala sa sasabi ng Bible? So katulad lang din po ng sinabi niya, Ganon din. opo. Ay, sige, ganito. Sa tingin niyo po ba ang Panginoon ba ay nagsisinungaling? No. Bakit? Dahil naniniwala po ako sa salita niya. Meron po akong faith po sa kanya. Ikaw? Sa tingin ko po, hindi rin po. Kasi siya po yung parang creator po natin. Parang sa kanya po nagsimula lahat. Exactly. Kaya ako po tinanong yan kasi ang Panginoon po never po yung magsisinungaling sa lahat-lahat yan. At ang Panginoon ay never rin siya ang promotor sa kasalanan. Tayo lang po ang gumagawa ng kasalanan. Kaya ako po naitanong yan dahil ang Panginoon po, kung ano pong sinabi niya sa Bible, yan po ay totoo, 100%
at hindi po yan mababaluktot. Yes. Sino lang po bumabaluktot? Tayo po ang nagbabaluktot niyan. Kaya nga minsan, pinipilit po na ibahin ang sinasabi ng Bible. Pero totoo, nasa bukang bibigyan ng tao. Kunwari, parang meron kang isang basong tubig, malaking, hindi man baso. Sabihin natin isang lalagyan na malaking, parang panligo. Kunwari meron kang tabo at may lalagyan ka ng malaking tubig na yun. Tapos kunwari ilagay mo yung lobo doon sa tubig. Siyempre lulutang yung lobo na yun sa tubig, pero pipilit mo siyang ilubog, no? Ibig sabihin parang may mga tao ayaw nila ng katotohanan, gusto nilang ilubog, gusto nilang ibahin lahat-lahat yan. Pero ano man mangyari, ang sinasabi ng Bible ay totoo at hindi nagbabago. At kaya ko po sinabi yan dahil pag-sabi po natin about sa hell at judgment day, totoo po yan. At kaya ako po tinanong kung kayo po isang mabuting tao, kasi hopefully ang in-expect ko sanang sagot ay hindi. Kasi po talaga tayo ay hindi mabuti. Kahit ba sabihin mong kasalanan mo lang naman dati ay nagtantrums lang po ako sa magulang ko kasi hindi ako binigyan ng candy. Ay kahit na, sa mata ng Diyos yan, big deal na sa kanya yun. Kasi ibig sabihin, ayaw niya ng kasalanan. Dahil ang kasalanan, yun ang nagbabaluktot sa lahat-lahat. Kaya ako, bakit may kaguluhan? Bakit may away? Bakit may mga kailangang pamamatay? Dahil lang sa pagkakamali, maliit man yan o malaki. Kaya ang totoo, yung sasabi ng Panginoon, whether we like it or not, dapat po tayong mag-alala. Pero, syempre, narinig ko na yung sagot nyo po bago tayo dumating dyan. Alam naman natin na ang justice po ng Panginoon ay galit siya, hindi lang sa kasalanan, kundi sa mga kasalanan tulad natin. Sabi kasi sa Bible, no one is good, even one. Lahat po ay pumalpak sa kalhatian ng Panginoon. Kaya ibig sabihin, ang mabuti lang po talaga ay ang Diyos, hindi talaga tayo. Yun nga lang, bagamat nakapag-alala talaga, whether we like it or not, pwede lahat muna magbago yan kapag narinig natin yung salita na to. Narinig ba yung salitang mercy? M-E-R-C-Y? Ano po sa Tagalog nun? Any idea? Pwede niyo lapit yung microphone. Mercy. Ano? Very familiar yan. Naririnig natin. Narinig ko sa Bible, pero Nagsisimula sa letter A. Tagalog po. Tagalog po. O, ano kaya sa Tagalog nun? At nagtatapos din sa letrang A din. Sirit na? Sirit na? po. Ikaw sirit na? Ibig sabihin lang po ng mercy sa wikang Awa. Tagalog po ay awa. Yun. Tama. Yun. So, kayo ba yung lagi nahingi ng awa sa araw-araw? Yes. Ibig sabihin po kasi niyan, kapag po tayo humingi ng awa o mercy, alam ng Diyos, kailangan natin ang kanyang awa para hindi po tayo mapahamak. Ang katumbas kasi po ng awa o mercy, yan po ay humility or pagpapakumbaba. Ang opposite po niyan ay yung pride or masyadong mayabang o mataas sa kanyang sarili. Boastful. Dahil ang Diyos ayaw niya ng mga mayayabang ng mga tao kasi yan ang ibinababa niya. Ang mga itinataas niya ay yung mga taong nagpapakumbaba. Kaya kailangan po natin ng mercy kasi yan po ang magiging daan upang magbago ang lahat-lahat. At bagamat alam niyo na po itong sagot na to, rinig ko na po from the first place, pero tatanong ko pa rin, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo itapon sa impyerno at tayo pa yung makalispo sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Crucifixion. Yun po, crucifixion. So, yun nga po. Tayo pong lahat ay makasalanan, di lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Tama po ba? Yes. Opo. Pero ang ginawa po ng Panginoon sa Kristo, binuwi siya po yung kanyang buhay dahil siya po ay nagmamalasakit. Ang tawag kasi doon sa ginawa niya ay pag-ibig na walang kapalit or unconditional love. Bagamat maaaring nararanasan niyo yan kasi may mga tao, siguro nung una pa, may mga nagmamalasakit na sa inyo, hindi na lang siguro silang naghahanap ng kapalit. Kaya nga unconditional eh. At ganun din po ang ginawa ni Jesus. Ang kanyang pong buhay ang naging kapalit upang mabayaran ng kasansalibutan. Kasi alam niya, na pagbabahagi ng katotohanan, ikapalit kanyang buhay. Yan yung dahilan kung ba't siya ipinako sa krus, tinorture, at namatay siya doon. Dahil hindi naman siya tao, siya rin ay Diyos. Bagamat siya namatay at siya ay nabuhay sa pangatlong araw, yan na po kasi yan ay isang hudyat upang mabayaran na nga ang kasalanan at natalo po ang kasamaan. Tanong ko lamang, kayo ba naniniwalang may demonyo po sa panahon ngayon? Yes. Opo. Ano kayang ginagawa ng demonyo? Nandutokso. Yes? Tinutokso po tayo na parang sundin po siya at gumawa po ng masama. Tama, nantutukso, nanggugulo. Yun na lang po ang kaya niyang gawin. Pero kahit ba nantutukso yan, still,
malakas-lakas pa rin yan. Kasi sabi, ginugulo ang ating isipan. Sa panahon ngayon, maaaring tahimik lang ang panahon dito, pero meron tayong tinatawag na spiritual warfare na araw-araw yung gumigera sa ating puso at isipan natin. Kaya kailangan po natin talaga ng tagapagligtas. At bagamat yun na nga nangyari kay Jesus, matagal na pong natalo na ang kasamaan way back pa 2,000 years ago. Ngayon po ang kaligtasan po ay nasa biyaya ng Panginoon at wala sa ating mabuting gawa. Pero may dalawang bago para makimit siyang kaligtasan. Ano kaya ang dalawang bagay na yan? Bagamat ang kaligtasan ay nasa biyaya ng Panginoon. And I think nabanggit niyo na pong isa dyan. Pagsisisi. At ano pa Ipagtanggap isa? kay Lord as our God and Savior. Yun nga po. Pagsisisi po at yung parang yung i-accept po natin si Lord as Panginoon po natin. So, narinig ko na nga to. So, yung una nga, tama, yun yung pagsisisi or repentance. Familiar kayo doon, no? Ibig sabihin, pag po tayo nagkamali o nakagawa tayong kasalanan, talikuran natin to at babaguhin ating puso at isipan. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya sa Panginoong Yesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. O yan yung faith, kaya repentance and faith. Kapag nagawa tayo yung dalawang bagay na yun, ay patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at tigil sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdaan natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo nito, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So bago po umalis, meron pong mabibig sa tanong lamang. Tanong ko lamang, nagsasabi kaya ako ng totoo sa ating napag-usapan po? Yes. Opo. Pag-iisipan niyo po ba ang ating napag-usapan po? Yes, opo. Kayo ba nagbabasa ng Bible araw-araw? Pag po hindi busy. Pero ano po, ang turo po sa amin ay araw-araw pong basa. Okay. Amin din po, kung as much as possible po, araw-araw po tayong magbasa. So, pero di naman po ako araw-araw nakapagbasa, tuwing ano lang po. Siguro pag hindi din po busy, tsaka kapag nakakapagsimba lang po tuwing Sunday. Okay, ganito lang kasi yan. Di ba pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Makain. Di ba araw-araw yan? Pag hindi nyo ginawa araw-araw yan, tigok din lahat-lahat yan. Sana ganyan din po kung sa Bible. Sana mabasa natin ang kanyang salita araw-araw. Sana may pumuhay natin to lagi araw-araw. At kung tayo man ay humaharap sa manatinding mga tukso, pagsubok, sana naisasabuhay pa rin natin o naalala pa rin lagi ang kanyang salita. Dapat kasi araw-araw. Dahil kaya po tayo nandito sa mundo ay para makilala natin siya at siyang malugod natin habang buhay. Ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo ay makasalanan, lahat po talaga tayo hindi mabuting tao. Kasi totoo, lahat po talaga tayo ay guilty. Pero ang good news naman po, maraming po maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Kasi meron talagang may tatapon talaga sa impyerno. Pero don't get me wrong ha, hindi po to attendance record na si 1A sa impyerno, si 1B sa langit. Hindi po ganun ha. Ang nakasulat lamang ay examination. Kung talaga ba tayo sa taas o sa baba. Ang Panginoon po nakakaalam yan. Pero of course, sa isang Bible po, ayun na yung maging salita natin. At kung tayo magtitiwala talaga sa kanyang salita, kagaya sinabi nyo, totoo siya, sabi niya, malalaman natin agad-agad ang sagot. Kasi ang Panginoon na po, sa panahon ngayon, nagsasalita na siya, hindi lang sa paligid natin, sa mundo, pati sa Bible. Kasi sabihin, nagsasalita na yan sa ating konsensya. Yan yung dahilan kung bakit kailangan natin ng tamang mga desisyon sa lahat-lahat. So yan yung dahilan. Kaya nga po, maraming po maliligtas, hindi sa pagiging mabuting tao, kundi mabuti po ang Diyos. Kaya nga kapag ang isang tao po ay nagrepent at nagsisi, o yun nga, at nanampalataya sa Panginoong Yesus lamang, ay tsak, maliligtas po yung tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Wala naman po. Wala naman. So kung wala na yung katanungan, ako po ipapati po sa inyo ng Happy Bear Months po. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year na rin po. God bless po sa inyo at mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you.